Mga kapatid, no, gusto kong ituro ngayon sa inyo itong God's love and its simplicity, or the simplicity of God's love. Pero dalawang bagay ang titingnan natin, no? Ano yung love ng Panginoon at ano yung simplicity ng kanyang pag-ibig. So before I start, no, I'd just like to share to you na nung college days ko, meron akong paboritong short story, and this happens to be the favorite of my wife as well. Itong short story ni Franz Kafka na Metamorphosis. No? In this story, ang karakter na si George Samsa, napaka-active niya, napaka-lover niya sa kanyang family. Siya yung breadwinner sa kanyang family. Early in the morning, he works as a salesman. Nagtatrabaho siya, but there was some sort of unusual event na nangyari sa buhay niya na bigla siyang naging insekto, no? Nung nangyari yung panahon na yon na naging insekto si George Samsa, lubang nagulat ang kanyang pamilya, no? They were terrified with horror upon observing na naging insekto na si George Samsa. And guess what? Nakasalalay yung kanilang pamumuhay doon kay George. Ang nangyari, nagkulong na lang si George Samsa doon sa kwarto, no? Pinagalitan na, sinasabihan na siya ng hindi maganda ng kanyang pamilya, ng kanyang kapatid na babae, and na-feel ni George Samsa na parang nawawala na yung value niya kasi hindi na siya makapagtrabaho, hindi na siya magiging useful sa kanyang pamilya kasi parang insekto na lang siya. And there was a point in time hanggang namatay itong si George Samsa, no, bilang insekto sa sa kanilang bahay. Ang pamilya ay lubos na natuwa kasi na-relieve na sila sa isang malaking inconvenience. But for the longest years, no, ang bumubuhay sa kanila itong si George Samsa. So makikita natin, no, ang uri ng pag-ibig na common dito sa mundong ito nating ginagalawan as a preliminary, no? Itong modern culture natin, itong makabagong kultura ngayon where we live, meron silang konsepto ng modern love kung saan ang halaga ng isang tao, yung worth mo bilang person, nakatied sa iyong performance. Like if you perform well, then we are going to love you. Nakatali sa pagiging produktibo mo. In fact, kung magtatrabaho ka ngayon sa company, no matter how many years ka magtatrabaho sa mga kumpanya ngayon, right? If hindi ka na productive, you are easily replaceable. Okay? Because they see your value according to your performance, productivity, utility. Ang iyong attraction, no? If attractive ka pa, then people will love you. At kung mabenta ka or kaya-aya ka sa paningin ng mundo, then ma-ensure mo na ikay mamahalin, right? So love in today's world is masasabi nating commodified, para kang commodity, no? Na yung significance mo nakatali sa worth mo or sa yung value. People are loved if they remain useful, impressive, desirable, profitable. And people are always replaceable once yung mga desirable qualities are surpassed by another person. Okay? Pero ang consequence nitong ganitong uri ng pag-ibig, this kind of love, no, na na-observe natin, if ganyan ang klase ng pag-ibig, ito yung nangyayari ngayon sa ating time, no? May consequence ito. Sorry. Ito ang nagbubunga, itong klase ng type of love, no, that we're trying to do everything to perform, to be productive, and to be beautiful in the eyes of many. Nagbubunga siya ng anxiety, nababurn out ang tao sa kaka-perform in order to have that kind of love, no? Masecure niya yung klase ng pag-ibig, pag-regard ng tao. Nagkakaroon sila ng identity crisis. Palaging abala ang mga tao sa pagsisikap na gawing kaaya-aya at katanggap-tanggap ang kanilang sarili sa pamantayan ng lipunan. Kung anong uso, anong gusto ng lipunan, ina-adjust ng tao because people want to be loved. So yun yung
nangyayari dito sa mundo nating ginagalawan. Pero ang gusto nating ituro ngayon for this morning, sa mundong nakakapagod at puno ng hinihinging performance ang pag-ibig ng Diyos. Dito mo makikita yung distinction ng pag-ibig ng Diyos. Nagbibigay ito ng kapahingahan. Bakit? Sapagkat ito'y hindi nakakamit sa pamamagitan ng ating performance, kundi bunga lamang sa biyaya ng Diyos kay Kristo. No? This is what makes the love of God so different, no? From the conditional love of the world. So before we go to the topic of God's love, no, mas maganda na titingnan muna natin yung pag-ibig ng Diyos in relation to its distinct objects, no? Pag nagmahal ka, meron kang object of love, right? Matik 'yon. You cannot love someone who does not exist, no? Hindi umiiral. So meron kang object. Sa pag-ibig ng Diyos, may tatlong object, mga kapatid. First, when we talk about His essential love, pag sinabi nating essential, meaning to say His essence, no? Yung diwa. So, ang object nitong pag-ibig sa essential love ng Diyos, ito yung tatlong persona sa Trinidad, no? So, sabi ni Christ, as the Father loves the Son, di ba? And the Son loves the Father and the Holy Spirit. Itong before there were anything that was created, loving na ang Diyos, no? Kasi ang love nila na-actualize through sa tatlong persona. So they're full of love in one another, in perfect love, the Father, Son, and the Holy Spirit. So pag yan ang sinasabi ng Scripture, ibig sabihin nun, yan yung essential love, no? Yan yung essential love. Meron ding pangalawa, this is what we call the common love, no? From the word common, ibig sabihin pangkalahatan, right? Para sa lahat, no? Common sa lahat. So ito yung goodness and kindness ng Diyos na inexpress niya sa lahat ng creatures without exemption. Kahit anong religion meron ka, kahit atheist ka, na-express pa din yung love ng Panginoon sa iyo. The mere fact na tumitibok yung puso mo, humihinga ka, pinapaulanan ka ng Diyos, kahit yung mga principalities and powers, kahit yung mga demonyo, angels, or whatnot, ang pag-iral nila, the very reason why they exist is because of the goodness and love of God. And this kind of love that is extended to all being without distinction and without exemption is what we call the common love. No? This is the basic reform distinction sa pag-ibig ng Diyos. But there is another thing also, no? The third thing is what we call God's special love. The Armenian friends, no, would say, ang unfair naman na may special love ang Diyos. Hindi dapat ganyan. Ang tao meron din namang special love, di ba? You love your wife specially, more than other people. And it is possible even na magdadalawang isip ka or hindi mo gagawin na iligtas ang neighbor mo. No? Pero pag ang anak mo nasa bingit na ng kamatayan, without a thought, ililigtas mo siya. You're willing to die for your child and for your wife. Right? Because that love is different. Meron tayong distinction sa pag-ibig. And the same is true also with God. No? Mahal niya ang lahat. Pero meron siyang people that He loved most especially. At yun po yung mga hinirang. So God's redeeming love for all the elect of the Father. So yung mga believers, tayong sumasampalataya sa Diyos, tayo ay object po ng tinatawag na special love. So that is the object of God's love, right? Now let's talk about the manner of the distinct manner of God's love. So may tatlo din, mga kapatid, no? Mababasa mo din ito sa Ligonier article, mababasa mo sa kay John Piper na mga article. So there are three manner
of love. First is the love of benevolence. So ano tong love of benevolence? Ibig sabihin nito na mula pa sa walang hanggan, so ang point of the starting point nito is from eternity. Okay? Mula pa sa walang hanggan, before ka pa inilikha, before paumiral itong mundong ito at lahat ng mga universo, niloob na ng Diyos ang mabuti para sa kanyang mga nilalang. He already planned or designed or desire what would be the good that shall happen to His creatures. So lahat po, no, mga elect tayo, kaya naligtas tayo, kasi may love o benevolence ang Diyos doon pa sa eternidad na yun yung expression niya, no? Nagmahal na siya even before we were created, even before we were born, even before things are created. That's the love of benevolence. The number 2 is love of beneficence. Okay? Kung yung love of benevolence nangyayari siya, mga kapatid, sa eternity, no? That He plans and He expresses His love by desiring good things for His people, no? According to that 3 types of love earlier, itong love of beneficence naman, ito yung paggawa ng Diyos ng mabuti sa kanyang mga nilalang sa takdang panahon. So in the present time, itong na-experience natin na love and goodness ng Diyos, no? Yung pagkaligtas mo, pag-experience mo ng preservation ng Panginoon, ito yung love of beneficence, no, mga kapatid. And there's a third one na kung itong love of benevolence and love of beneficence, para ito sa lahat, no, universal. Pero itong number 3, the love of complacency, ito ay eksklusibo lamang para sa mga hinirang. Okay? So ito ay tumutukoy sa pagkalugod ng Diyos sa kanyang nilalang dahil nakikita niya sa kanila ang sinag ng kanyang larawan. Now, biblically speaking, alam natin na the only being that God is so well pleased is no other than Jesus Christ, right? He is well pleased with the Son. He delights with Christ. The offering of Christ on the cross pleases the Father. Pero nung tayo ay iniligtas ng Diyos, sinangtify tayo na maging katulad sa kawangis ni Kristo. So yung characteristic and beauty of Christ lumalabas sa buhay natin, and those things, no, yung pagpapakita ng sinag at similarity sa kawangis ni Kristo, upon seeing it, God is also pleased, no? So if He loves the Son, if He loves me, the Father will love him and abide with him. So makikita mo diyan, mga kapatid, na may delight, no? Nagdi-delight ang Diyos habang nakikita niya na umuunlad tayo sa kabanalan kasi nakikita niya yung kawangis ng kanyang anak. So those are distinction of the object. Sino yung object ng love ng Diyos? Distinction sa manner kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. And this time, titingnan na natin yung identity, simplicity ng pag-ibig ng Diyos. Pag sinabi natin simple, hindi po yun simple as opposite sa complex, no? Kasi sinasabi natin usually yung simple na if a thing is simple, then it is not complex. Ang opposite, complex, no? Pero may iba din kahulugan ng simple na ang opposite niya hindi complex. Yung composite, no? For example, itong tinatawag natin na car, di ba? Ang car, hindi siya simple, no? Composite siya. Kasi binubuo siya ng engine, tire, and many more, right? So those are composite things. Pero ang Diyos kasi, mga kapatid, simple siya, no? Ibig sabihin, yung mga attributes ng Diyos, yung holiness, yung wrath, yung eternity ng Diyos, hindi siya mga iba't ibang uri ng attribute na ito munang ilalabas ko, no? Ito munang i-express ko, wrath.
nakatikim siya ng wrath. Ito na namang mercy. So parang magkaiba sila ng diwa. Hindi po ganon, mga kapatid, no? Ang lahat po ng attributes ng Diyos ay iisa, no? We can observe the distinction as creatures kasi composite tayo na being. Makikita natin yung mga distinction, pero yung mga distinction hindi yon real, no? They are conceptual. Titingnan natin ngayon yung God's love in relation sa ibang mga attributes ng Diyos. Okay? Diba? Nagturo sa inyo ni Brother Jonathan na simplicity of God, right? Naituro sa inyo. So, titingnan muna natin yan. So, ang God's love is His essence. Asan sa text mababasa? So, you're clear in 1 John 4:8. Anyone who does not love God does not know God because God is love, mga kapatid, no? Sinabi diyan na God is love. So important to note, no, na hindi sinabi ni John na God has love. Right? Hindi niya sinabi na may pag-ibig ang Diyos, na para siyang palamuti na sa Diyos, naka-attach sa Diyos, no? He does not say God has love, no? But He says God Himself is love. So yung pag-ibig ng Diyos at ang diwa ng Diyos, iisa po yan, no? Hindi sila hiwalay, no? You cannot speak of God without speaking about His love. So ang punto diyan, mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi isang bagay na nilikha ng Diyos o isang damdaming bigla na lamang niyang naramdaman, no? Parang hindi siya ganito. Umiiral ang Diyos sa eternity. Parang gusto kong umibig. Hindi parang gano'n, no? Or hindi din lumikha bigla ang Diyos ng mga tao at mga creation. Wala, nagustuhan ko yung creation ko. Napaibig ako sa aking creation. Hindi gano'n. Bakit? Kung gano'n, ibig sabihin yung love niya, may nauuna yung kanyang being kaysa kanyang love, no? Kumbaga yung love parang nagiging produkto lang or something na kanyang nilikha lang, hindi naturally siya. So hindi po ganun ang Diyos. Ang identification po ng Bible sa Diyos, God's love is Himself, no? So iba po ang ating so kapag minahal ka ng Diyos, no? Minahal ka niya, minahal ka ng being niya, no? Mga kapatid. So, to be partakers of God's love, kaya ang comfort dito, to be partakers of God's love is to be brought into fellowship with Himself who is love, no? Ang maging kabahagi ng pag-ibig ng Diyos ay ang madala sa pakikisama sa Diyos mismo na mismong pag-ibig. So, napaka-comforting nitong katotohanan na ito, mga kapatid, about sa God's love, no? Na ang pag-ibig niya ay siya mismo. And if He starts loving you, then He will not stop loving you, mga kapatid, no? Because, number 2, di ba si Lord hindi lang siya, God is simple, but God is also eternal. It is recorded in our confession, no? He is the eternal God, and even in the Bible, ng Diyos ay eternal. But since His love is also His essence, therefore His love possesses what we call eternality. Okay? So tingnan natin sa Biblia. Anong sabi ng Bible? I have loved you with an everlasting love. Do you see that word? Do you see that adjective? With an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Napansin nyo, during this time, ang Israel, siya yung pinakamakasalanan na bayan, no? Minahal na ng Diyos, nagbahal pa ng ibang Diyos-Diyosan, sumamba pa sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero dahil ang Diyos, ang pag-ibig niya sa kanyang tunay na bayan ay everlasting, kaya itong love na ito, patuloy pa din na naging faithful sa kanila sa kabila ng kanilang unfaithfulness, right?
The reason behind, sinabi dito, no? Na ang reason behind His continued faithfulness is because His love is eternal. That is His love without beginning. Everlasting itong pag-ibig niya. And since God's love does not have a beginning, dahil walang pasimula ang kanyang pag-ibig, wala rin itong katapusan. Kaya kung ikaw, minahal ka talaga ng Diyos, no? If mahal ka ng Diyos, walang bagay na mangyayari sa hinaharap na mag-udyok sa Diyos na ihinto ang kanyang pag-ibig sa iyo. If He loved you from the very beginning, it is an assurance that He will love you until the very end, mga kapatid, no? So yan yung comfort dito sa love ng Diyos, no, bilang eternal ang kanyang pag-ibig. So hindi tulad ng tao na ang pag-ibig ay may simula. So di ba tayo may beginning yung love natin, mga kapatid, right? So siguro sa asawa mo, there was a point in time in your life na hindi ka pa umibig sa kanya, right? Pero as the time goes by na nakilala mo siya, we suddenly learn how to love. Ganyan ang tao, no? Hindi automatic sa atin yung love. Kasi hindi tayo kagaya ng Diyos na ang kanyang being is love itself, no? Tayo, we try to learn, we tend to ponder on those good things na pinapakita, mga qualities muna ng isang tao para matuto tayong ibigin siya, no? And there's even a time na pag ang tao in the unbelieving world, pag yung mga magagandang qualities na ng tao ay nawala na sa kanya, diba ang ginagawa ng unbelieving world? Hahanap ng iba. Kasi yung tao, nakabase yung love niya doon sa ibang tao. Right? Pero tayo mga Kristiyano, natuto na tayo sa pag-ibig ng Diyos, no? Na hindi nakadepende sa tao ang ating pag-ibig. Minahal natin sila dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, tayo may katiyakan ng pag-ibig ng Diyos ay mananatiling matatag at maaasahan magpakailanman. So, the next one is God's love has no boundary, no? Pag sinasabi nating the eternity of God, that's in reference sa infinity ng Diyos, in reference to time, right? We say, God is infinite in reference to time, we call that eternity, right? But we also say, God is infinite in reference to space. And that is what we call immensity, okay? The divine immensity of God. And the Bible is very clear, no? Na itong love ng Diyos is likewise immense, mga kapatid, no? Sinabi ng Bible, walang boundary ang pag-ibig ng Diyos, no? Sabi dito sa Psalms 103 verse 11, for as high as the heavens above the earth, so great is His steadfast love. Ganun siya ka immense itong love ng Diyos, at napakaganda nito. I-explain ko sa inyo later bakit napaka meaningful nito sa atin, mga kapatid. So, it is one thing for God to have an eternal love. Hindi natatapos, right? In reference to time. It is another thing that His love is immense. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, ang punto dito, sorry about that. God does not love us in small portions. Okay? Tayo, kaya natin umibig ng, okay, mamahalin kita habang magpakailanman, no? You can say to your wife sa marriage, sa wedding ninyo na, till death do us part. Hindi mawawala yung pag-ibig ko sa iyo. Pero yung pag-ibig mo, small portions. Hindi great. Pero lasting lang. Di ba pangit pa din, no? Pero ang Diyos hindi ganon. Not only His love is eternal, ang love din niya great and immense, mga kapatid, no? So another thing yan
na ma-experience natin. So, ang comfort dito sa immensity ng God's love, posible para sa isang nilalang na ibigin ka ng walang katapusan, ngunit sa mababaw at kakaunting paraan lamang, no? Shallow. Shallow love, pero eternal. Is it satisfying? Satisfying ba yung kind of love na yon? Is it a blessedness to have that kind of love na yes, eternal nga yung love niya sa akin. Napaka-shallow naman, no? Hindi nga siya naghuhugas ng plato. No? So, hindi nga siya nagkikare sa akin. Parang ano lang, ginawa lang niya yung role niya. Pero ang Diyos kasi hindi po ganon, no? Ang Diyos, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak at ipinakita niya ito sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ang pinaka-proof talaga ng Diyos na mahal ka niya at ang pag-ibig niya sa iyo ay napaka-immense at great. Kung tatanungin, ano yung pinaka-greatest proof na kaya niyang ibigay para sa atin na mahal niya talaga tayo? Yung bugtong na anak ng Panginoon, ng Ama, no? Inoffer niya doon sa cross, no? Bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin, no? Kaya sabi sa Romans 8, di ba? If He did not spare His own Son, kung hindi nga niya in-spare yung kanyang Son, i-deliver nga niya para sa atin, how much more, no? Yung lahat ng bagay, kaya din niyang i-give up yun para sa atin. Kasi yung pag-ibig niya ay immense, no? Sana maisip niyo yun, mga kapatid, no? Sana iisipin niyo yun lagi, na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi lang eternal, ito'y immense. And God's love, sinasabi din natin, no, na God is independent. Okay, right? Or the aseity of God. So the love of God also has that characteristic. So God's love is also independent. Okay? Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 7, it was not because you were more in number. Baka isipin ng mga Israel, no? Marami kasi tayo eh. Ang son kasi ni Abraham, as many as the sand of the sea. Pangako yan ng Diyos kay Abraham, kaya andito tayo, marami tayo. Dumadami tayo kahit nandito tayo sa Egypt. Kahit pinapatay o pinapahirapan tayo ni Pharaoh, dadami at dadami ang Israel. Lest iisipin ng Israel that there's something special in them, no? Sabi dito sa Biblia, sa Deuteronomy 7:7, it was not because you were more in number than other people that the Lord set His love on you and chose you. It's not because of you. Parang ganon yung sinasabi ng Diyos. It was independent of you. It was irrespective of you, Israel, no? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, independent siya. At makita natin itong mga kapatid, itong independence niya, sabi dito sa 1 John 4:10, in this is love. Ito daw ang love. Not that we have loved God. So ang love niya hindi parang response sa pag-ibig mo. No? Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So, ang makikita natin dito, the Bible made it clear that God's love ay hindi nakakondisyon, no, sa human greatness, let alone a response to our love for Him. Hindi po ganun yung pag-ibig niya. So the point is, God's love, hindi siya response sa external love He received from us, no? Unlike sa other theology na nagsasabi na parang ang pag-ibig daw ng Diyos, response sa pag-ibig ng tao. We don't love God. No? We loved God because He loved us first. Kaya kung hindi tayo minahal una ng Diyos, we could not have responded love to Him, no? So, ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya reaksyon sa anumang pag-ibig na tinanggap niya mula sa atin, kundi isang malayang pagmamahal na kanyang ipinagkakaloob sa mga hindi karapat-dapat
na nilalang. At tandaan natin yan, no? Hanggang sa ating pagpanaw dito sa mundo na ganyan ang pag-ibig na ating tinatamasa sa Diyos, no? And that's a kind of love. It's an independent love. Sabi ni Mark Jones, if there were no world, walang world, there were no universe, the persons of the Trinity would still have an infinite, blessed, unchangeable, eternal, powerful love between them, an inward love. Marami nagsasabi, ginawa tayo ng Diyos kasi gusto niyang magmahal. Walang magmamahal sa Kanya kung hindi tayo nilikha ng Diyos Wrong! Kahit wala siyang ginawang universe, He is enjoying in perfect fullness. Kaya umiral tayo dito sa mundo, kaya merong creation out of the overflowing perfection of God's love. Kaya tayo nandito ngayon, out of His sovereign will, na aabot sa atin ang streams na nag-overflow sa banal na Trinidad. That is the God of Scripture. And this love satisfies them because it is a perfect love. God, we can even say that God doesn't even need your love because love is already perfect. And the mere fact that God wants you to love Him, hindi dahil may kakulangan sa Kanya na pwede na dapat mong i-fill out. No. Ang reason gusto niyang mahalin mo siya because it pleases Him. Not because there's a need or there is a lack in Himself na kailangan mong punan. Hindi siya ganun, mga kapatid. He is always perfect and ever perfect. And His love cannot be increased. Siguro pag may gagawin akong service sa Panginoon, may gagawin akong something dito sa Panginoon na extraordinary service, mai-increase yung love ng Diyos. No, it cannot increase, neither it will decrease. Next, mga kapatid, so ang comfort dito, since God's independent love is not produced by our worthiness, so it is not also erased by our unworthiness. Mga kapatid, it's stable. It's very stable. Perfect, mga kapatid. So, kung mong iisipin na kung darating sa buhay mo that you will feel unworthy, we should always feel unworthy, right? Kasi hindi naman tayo deserving sa love na ito. Walang bagay na mangyayari or pagkakamali na gagawin mo sa future bilang tunay na Kristiyano ang magpapa-decrease sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Even sa panahon na ikay mahulog sa kasalanan, His love remains perfect and He loves you so much. In your great temptation, in your struggles, in your fear, in your anxiety, nandun ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Always perfect para sa iyo, mga kapatid. May nagmamahal sa iyo. And even to have that kind of thought na may umiibig sa iyo na Diyos, dapat nagbigay yan ng comfort sa iyo. But not only that, God is a sovereign God, right? So if He's a sovereign God and His attributes are identical in one another, then His love is also sovereign and free, right? So, anong ibig sabihin ito? So, tingnan muna natin yung verse sa Ephesians 1:4 and 5. In love, di ba? Sabi dito sa Bible, sa pag-ibig, no? He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Now, even pala itong pagligtas sa atin, no, the act of God saving the elect is an act of a sovereign love, no? Ito'y soberanong pag-ibig ng Diyos, no? At it's a thing to remind ourselves as well na ang Diyos hindi naging loving, no, doon sa cross.
even before the cross, no? Nandun pa sa eternity, mga kapatid, ang pag-predestine pa lang sa'yo na magiging anak ka na ng Diyos is also an act of love, right? The love of benevolence na ating tinalakay kanina. So His love, sabi ni Mark Jones, His love is best described as an affection, no? Iba yung affection sa passion, mga kapatid, no? Bakit? It's a love that arises inwardly and extends outward. So, pag sinabi kasi nating affection, ito'y pag-ibig na nagmumula sa Kanya, not from outside, but from Himself, extending to something external or something outward, no? Pero pag sinabi kasi nating passion, hindi passion yung love niya, no? Kaya may doctrine tayo na the impossibility of God, no? Bakit hindi passion? Kasi ang definition ng passion is something causes God to love. Kumbaga, may nag-cause sa Kanya na something external sa Kanya na na-in-love ang Diyos, no? Na nag-cause sa Kanya na umibig. Pero hindi po ganoon ng Diyos. God is an unmoved mover. Hindi bunga ng resulta ng outside love, no, na nagtulak sa Diyos na umibig, mga kapatid, no? Kaya God is without passion, and His love is also without passion. Iba tayo umibig, right? Pag may nakita tayong good qualities, or pag kinikare tayo ng either babae, parang napaklose ang friendship natin, we learn to love, right? Possible nga yung isa, mahal ka, hindi mo siya mahal. Pero dahil may mga ginawa siyang certain acts para umibig ka, natuto kang umibig, right? And that's human. Pero sa Diyos, hindi po natuto ang Diyos magmahal. It is who He is. That's Himself, no? So yung love niya, nagmumula sa Kanya active, no? Hindi siya passive ang kanyang pag-ibig. So, continue mga kapatid. Okay? So, mahalaga na matingnan natin din itong Matthew 5:44-45, mga kapatid, no? So, free ang love ni Lord na ibigin yung mga elect. At free din siya, mga kapatid, na mag-express ng love sa mga unbelievers, sa mga God-hating people, in all beings. It is an act. Because hindi naman obligado ang Diyos at all, right? To love them. Obligado ba siya na bibigyan niya ng hangin ng isang atheist na minumura niya ang Diyos? Na dinideny ang kanyang existence? No. Right? God is not duty-bound to give you air, to give you water to drink, to give you even life, right? But He's free, no? Free siya na gumawa nito. Kaya sa Matthew 5:44, love your enemies, pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? So, expression yun ng love, no? Ng Diyos pa din, itong pagpaparain niya ng mga unjust. Because, of course, gusto ng Diyos na lahat ng tao ay mag-decide na mag-repent sa kanilang sarili, right? At lalapit sa Diyos. So, ang punto lang dito, there is no necessity in God to love other creatures than Himself. God loves them voluntarily. Kaya kung may kinakausap tayo dito na ikaw pa hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, let me tell you this. God is not obliged at all na bibigyan ka niya ng hangin for the next moment of your life. And the mere fact na tumitibok pa yung puso mo, na ikaw pa'y humihinga ngayon, because God voluntarily wills it na mangyari. No?
At inalaw niya yun na mangyari, na ikaw ay hihinga pa at ikaw ay magpabubuhay pa because nais niya na ikaw ay lumapit kay Kristo at makasumpong ng kaligtasan at magsisisi sa iyong kasalanan. Itong common grace na ito na pinagkaloob ng Diyos ay isa din panawagan sa iyo na ikay lumapit sa special grace na pinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang sumandal sa iyong sariling gawa. Huwag kang sumandal sa iyong performance para maligtas. Sumandal ka kay Kristo kasi ang perfect work na applicable at acceptable sa Diyos ay walang iba, ang perfect work ni Christ sa cross. Huwag ang iyong sarili. Doon ka sumandal sa kanyang natapos na gawa. Manampalataya ka sa kanya. Itigil mo ang pagtiwala sa iyong sarili, pagsandal sa iyong sarili. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. So ang point, ang pagiging soberano ng pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit maaari niyang ipahayag sa mga nilalang sa iba't ibang antas na paraan ang kanyang pag-ibig. So you can say, why didn't God love us equally? Bakit hindi na lang equal yung love ng Diyos? Hindi na lang pareho lahat tayo, do? Bakit meron siyang mga tao na hinahayaan niyang masadlak sa kasalanan, but meron din siyang mga tao na inililigtas niya sa kasalanan? And the answer to that question, because God's love is sovereign. Let me give you an illustration. I always use this illustration, no? Nung nandun ako sa Cebu, nandun ako sa may beach kasama yung kaibigan ko na ayaw talagang maniwala sa sovereignty ng Diyos kahit anong argument ang binigay ko sa kanya, no? And there was one time, in-invite ko siya, nandun kami sa beach, no? Nag-enjoy kami together with some friends. May dalawang bata pala, no? Sinawag ko yung isa, pwede pumunta ka dito sandali. Sabi niya, ano yun kuya? Sabi ko, pwede mo ba akong ibili ng mineral water doon? At bibigyan kita ng 100. So I give, 50 pesos. Sabi ko, bibigyan kita ng 50 pesos. Sabi niya, lapit lang po. Sabi ko, okay lang, bibigyan kita ng 50 pesos. Sabi ng bata, hello, salamat po. Bumili siya ng mineral water, pabalik niya. Nag-thank you siya sa akin. Now, there's another child. Tinawag ko yung isang batang kasama niya. Halika nga dito. Sabi niya, expect siya na uutusan ko din siya, no? Sabi niya, may utos po kayo, kuya? Wala. May bibigay lang ako sa iyo. Binigyan ko siya ng 100. Tapos, nung nakita ng kapatid, teka, ba't mo binibigyan ng 100? Wala ka namang, ako inutusan mo ko dun binigyan mo ako 50 pesos lang, 100 yung binigay mo sa kanya Baka pwede, hati na lang kami. Sabi niya, hati lang kami. So, ang ginawa ng bata, tumakbo siya, palayo. Kasi baka anuhin ng kanyang kasama. Hinabol ng isang bata. No? Kasi para sa kanya, hindi tama yung aking ginawa. Pero, if you come to think of it, may mali ba doon sa ginawa ko? Am I not free to give anyone, kahit wala silang gawin para sa akin, according to my own good pleasure? I have the right? And you agreed na 50 pesos. Papayag ka sa inutos ko sa iyo. And now I'm giving this child a money out of my happiness, out of just my good pleasure. And you see something wrong with what I did. And then sabi ko sa kaibigan ko, do you think I committed immoral evil for doing that? Sabi niya, hindi naman. Free ka doon, kahit 200 pa ibigay mo. Sabi ko, so why is it wrong kung sa Diyos i-apply natin yung prinsipyong yun? Is He not more sovereign than me? Di ba? So kaya mayroong levels of love at di natin siya mako-question kung bakit yan ang love na ibinigay niya dito sa isang creature other than the other creature. And the answer to that question, He is free to do it. And if you ask, why you? Bakit yan niligtas ng Diyos? Your answer, sabi ni R.C. Sproul, dapat itanong mo sa sarili mo, bakit hindi lahat niligtas? Ang tanong mo, bakit ako? Lord, why me? No? That would be our perpetual question someday. So that's the sovereignty of God, right?
Nakakamangha na may ganitong katangian ng pag-ibig ng Diyos, no? So dapat maging laman ito ng ating meditation sa ating mga prayers, sa ating mga devotion na ganito ka nakakamangha ang pag-ibig ng Diyos. Wait a minute, doesn't change. Continue na lang ako, hindi nagbabago. Brothers, can you please change it instead? Okay? So, yung comfort dito, ang comfort dito, mga kapatid, is that the sovereign nature of God's love makes creatures and much more the believers to be even grateful to Him because He did not have to love them by necessity. No? Mas all the more tayong tinawag na magpasalamat sa Kanya. Whether unbeliever ka, whether believer ka, dapat mo siyang pasalamatan kasi bakit? Hindi niya kailangang mahalin ka. Right? He does not love you by necessity. It is His own volition, kaibigan. Next is, ano pa yung mga attributes ni Lord? God is holy, right? The holiness of God. Pwede paki-change na lang dyan, kapatid. Wala na, Jomark, Brother Jomark, pwede paki-change na lang dyan sa ano? Ang PowerPoint doesn't change. So next is, God's love is holy, you know? So, di ba, si Lord holy, right? And God's love is holy, meaning to say, hustisyang Diyos, right? Sinabi dito sa Hebrews 12:6, mga kapatid, Hebrews 12:6, I think it's working now. For the Lord disciplines the one He loves. Okay? So, ang Diyos din, ang pag-ibig ng Diyos, people might say, hayaan nyo na lang kami sa kasalanan. If you say na kasalanan itong LGBTQ, abortion, huwag nyo na kami i-judge because God is loving, right? Pero ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, does not tolerate evil doing. Kasi karakter pa din ng Diyos na siya'y hustisya at siya'y banal, no? In Psalms 5:4-5, for you are not a God who delights in wickedness. Bakit? Kasi holy, no? Ang Diyos. Kaya although God, love compels Him to do good, but His love does not tolerate the wrong that people are doing. In fact, you are of purer eyes than to see evil. So ang punto dito, mga kapatid, tinitiyak ng banal na kalikasan ng pag-ibig na Diyos na hindi nito hahayaang manatili ang iniibig niya sa kalagayan ng kasamaan at kasalanan. So kung ikaw'y believer, patuloy ka din sa mga secret sins na ginagawa mo, know for a fact na ang Diyos is holy, no? Kaya may mga discipline na nangyayari sa church because God will expose the sin of every individual, even yung mga believers, no? Hindi para i-judge sila, na hukman sila, husgahan sila ng wrath of God, no? Hindi naman mangyayari sa mga believer. But matatamo ng believer yung fatherly displeasure, no? ng mga believers. Kasi banal siya. Hindi nagtotolerate. Tanggalin po natin sa isipan natin na dahil believer na tayo, nagtotolerate na ang Diyos sa mga kasalanan. Hindi. Binayaran na yung kasalanan mo, pero hindi ibig sabihin tinotolerate ng Diyos yan, no? He has displeasure over sin. And I think this will be the last one. God's love is unchanging. So sabi dito, no, nung near to the end of Christ's death, mga kapatid, sabi dito sa John 13:1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come to depart out of this world, anong sinabi dito? It is such a sweetest verse, John 13:1, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. No? You see the unchanging love of God. In this time, mga kapatid, in this moment, nakita na ni Kristo
lahat ng mga imperfections ng kanyang disciples, right? Yung kanilang pride, ang pagiging prayerless ng kanyang mga disciple, ang pagkaroon ng napaka-little na faith, ang worldliness nila, right? Nakita na yon ni Kristo when He was approaching near to His death. But the text is saying, He loves them until the end. Since God is unchanging, since God is unchangeable, so He is unchangeable in His love for you and for me. So not your weakness, mga kapatid, not your cold prayers and devotions, not even your poor commitments can weaken or change the affection He has towards you. Kasi ang mga disciples, mga mahihina no? Pero makikita natin na yung pag-ibig niya ay hindi nagbabago. People change. Your friends may change. Your employers may change. And everyone will change. But His love never will, no? And He is the same Jesus yesterday, today, and forever. So the gospel and the love of God to creatures, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So God's greatest love is expressed sa pagbibigay niya ng kanyang anak as a remedy of sin for the gift of eternal life to receive. God in His love did not abandon His creation without hope. His Son is God's love incarnate. So yun yung konkretong pag-ibig na pinakita niya, no? Yung kanyang bugtong na anak, that He ordained to provide welfare and glory about the creation and creatures. Christ is the greatest proof of God's love to the world. So if you are ever doubting whether God could ever love a sinner, or baka ikay nahihiya na ako'y makasalanan kasi ako'y nahihiya na ako na lumapit sa Diyos, no? Look unto Christ. He is God's love, He incarnate. Ikay ililigtas niya. Walang rejection mo. The rejection of Christ is the rejection of hope, life, and salvation. So habang nakikinig ka kay Kristo, that's God's love made available to you. Sumampalataya ka. And lastly, conclusion, the love of God is the ark that keeps us safe from the flood of sin and death. Kung yung arka ni Noah keeps them safe from flood and deluge, no? But God's love, ito yung mag-keep away from you from sin and death. It keeps us safe until it brings us to the world where no sin and death could enter. It is a glorious world where love reigns in fullness. Heaven will be an everlasting place of love. At tandaan mo, si Kristo ang magdadala sa iyo sa lugar na yon. What an amazing love from God. Let us pray to the Lord, mga kapatid. Our Father in heaven, Lord, we thank you for your great love that you have shown to us, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na aming nakita sa Ebanghelyo at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Naramdaman namin na you are there to preserve us. You are there to care for us. And you are there to always guide us until the end of our life. Nawa, Lord, ma-treasure at magkaroon kami ng deep gratitude pa all the more sa iyong pag-ibig sa amin. At nawa, ma-express din namin ito sa aming pagsamba. This I pray in Jesus' name. Amen. Nakakalimutan ko palang mag-question and answer, no? Meron bang tanong sa inyo before we end this? Any other question? Clarification? Baka merong clarification lang before we end. Okay na, sige. Salamat. That ends our Bible class. $9.56 na din pala. Pasobra, brother. Hello!